Magandang magandang umaga sa iyo, Bombo Frami, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Attorney, unang-una, ano po ba ang kahalagan po ng AMLAC para po sa ginagawang investigasyon para maliwanagan po ang ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po at marami pong mga nababasa po tayo at pati po tayo talagang nakikita po sa newsfeed po natin na ito po nga mga ilang pong mga disinformation or kaya po ay mga parang nagkakaroon po ng nilalayo or yung pong mismong trabaho po ng AMLAC po ngayon na attorney? Nako, napakahalaga ng trabaho ng AMLAC, no? Kasi alam mo naman, siguro alam din ng kababayan natin na ang pinag-uusapan natin dito ay corruption. Mm-hmm. So that means pera, no? So perang ninakaw basically. Now, alam natin, kapag ninakaw mo ang pera ng bayan o pag nagnakaw ka ng pera, kailangan mo itong itago or kailangan mong quote-unquote linisin, no? Para magamit mo to sa sarili mong kakayahan o kapakanan. So you need, ito yung tinatawag nating laundering of the money. Mm-hmm. So, ang trabaho ng AMLAC is bantayan yung mga financial channels kung saan dumadaan itong perang nakaw. No? Para, number one, mapigilan, and also, mabawi ng gobyerno. At ikatlo, para maparusahan yung mga nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. By the way, hindi lang ito ang trabaho ng AMLAC, no? They were also very active in terrorist funding, no? Nung panahon na mainit pa yung terorismo sa atin kasi dumadaan yung pera again through financial institutions, no, between the funders and the terrorist organizations. So napakahalaga na ang AMLAC ay independent. No? Hindi dapat ito na i-impluwensyahan ng kung sino man, whether private individuals or politicians. Dapat ang nananaig sa AMLAC ay yung public interest, no? Para magampanan niya yung trabaho niya ng tama at ng mas masigasig. And by the way, Frami, yung independence ng AMLAC ay nakasaad yan sa batas, no? Sa charter niya, yung anti-money laundering law. So kung meron man nagtatangkang impluwensyahan nito, ay lumalabag ito sa batas. Malinaw na nilalabag nila yung Anti-Money Laundering Act. Sir, sino-sino po ang nagko-compose po ng AMLAC? At sino po ang nag-a-appoint po dito? O kaya po, ito pa inahalal din po? Or pinipili po within the organization na sa mga sektor? Para wala po bang kamay po dito ang mga politiko dahil parang sa Commission on Appointment, kapag merong sabi nga nila bigayan tayo, i-appoint kita, mayroon din akong dapat pakinabang sa'yo. How's that po, sir? Para hindi po magkaroon po ng ganun pong usapin with this AMLAC. Gandang tanong, no? So, ang council ay binubuo ng Monetary Board Governor bilang yung parang boss ng council. At meron itong, kung hindi ako nagkakamali, 2 miyembro. Yung isa ay yung chairman ng SEC, ng Securities and Exchange Commission. Yung isang miyembro, hindi ko lang mawari o maalala kung sino. But ang sinasabi natin dito, yung council ay hindi ito ina-appoint, no? Kumbaga automatic kung sino yung governor ng Monetary Board, sino yung chairman ng SEC, sila agad ang miyembro ng council, yung AMLAC. And the council will appoint kung sino yung executive director. So hindi ito ina-appoint ng Pangulo, hindi ito kailangan ng confirmation ng Commission on Appointments. The council appoints the executive director for a 5-year term. Tapos merong mga specific requirements na kailangan abogado yung executive director
And then yung executive director, siya yung pinaka-head ng secretariat ng AMLAC. Ito yung gumagawa ng mga paperwork, sila talaga yung nag-iimbestiga, sila yung gumagawa talaga nung trabaho ng Anti-Money Laundering Council. So, by design, Franny, by design, walang participation dito yung mga politicians natin dapat, whether presidente, batas. Ito talaga ang disenyo ng batas na independent at insulated from political interference or political influence. Sir, so ibig sabihin